Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya nga ng sinabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kaniyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik ay tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalugo nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Pablo ay papunta sa Judea at magdadala siya ng tulong sa mga Kristiyano doon na nasa taggutom. Dadaan siya sa Korinto at humihingi siya ng tulong sa mga taga-Korinto upang magpadala ng ayuda sa Judea. Kaya hinihikayat niya ang mga Kristiyano na maging generous. Kaya sinulat niya na ang naghahasik ng kokonti ay mag-aani ng kokonti rin. Ang maghasik ng marami ay makakaasa din ng maraming ani. Ang pagtulong sa kapwa ay tulad ng paghasik. Itinatapon ang binhi na hinahasik. Parang sinasayang lang ito. Sa totoo, itong naghasik ay pumupunla sa kinabukasan. Iyan ang ating investment. Hindi tayo nagsasayang sa mga bagay na itinutulong natin sa iba. Nag-i-invest tayo, kaya magbigay tayo. Pero hindi parang napipilitan lang. Gusto ng Diyos na maging maluwag sa puso natin ang pagbibigay. Kaya naman ang Diyos ay kaya naman ng Diyos na ibalik sa atin ang lahat ng biyaya upang magkaroon tayo ng sapat sa ating pangangailangan at may masagana pa tayong maibabahagi sa iba. Kaya marami ang nagpapasalamat kasi sila'y nakikinabang sa kasaganaan na ibinibigay natin sa kanila sa ngalan ng Diyos. Noong si Pablo at si Pedro ay nag-usap sa kanilang misyon, nagkasundo sila na si Pedro ay pupunta sa mga Hudyo at si Pablo naman sa mga Hintil, sa mga hindi Hudyo. Pero nagkasundo sila na magtulungan para sa mga mahihirap. Kasi Pablo ay nagdadala ng tulong para sa mga mahihirap sa Judea sa kanyang paglalakbay. Sa mga Kristiyano sa Judea, nagsimula ang magandang balita. Kaya ang mga naging Kristiyano sa Asia at sa Europa ay nakinabang sa mga taga-Judea. Ngayong ang mga taga-Judea ay nahihirapan dahil sa tagutom na dumating sa lugar na yon, hinikayat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Asia at sa Europa na maging mapagbigay sa kanila.
ibalik nila ang biyayang kanilang natanggap. Ang pagbigay ng material na tulong sa iba ay tanda ng malalim na pagtitiwala sa Diyos. Hindi pababayaan ng Diyos ang mga matulungin. Sa bagay, ang lahat ng bagay ay galing naman sa Diyos. Kaya kaya niyang pasasaganain tayo sa lahat ng biyaya upang masagana din tayong makibahagi sa iba. Kaya anong mayroon tayo ay hindi lang para sa atin. Ang mga biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Ginagamit lang tayo na daluyan ng biyaya ng Diyos. Channels of God's help kung tayo ay nagbabahagi sa iba. Salamat o Diyos sa mga biyaya mo sa akin. Bahagi na aking pasasalamat ay mag-share ng mga ito sa aking kapwa. Umaasa ako na hindi mo naman ako pababayaan kasi ako'y nagsishare sa iba. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.